Ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? So bago tayo dito sa ni Coach Miranda, punta muna tayo dito sa TA natin. So sa TA natin, kung mapapansin nyo, yes, good, di ba? So dumiretso, good resistance itong area na to. So ngayon, may support tayo dito. For me, good support na to noon pa. So again, tingnan natin yung confirmation. Baka mamaya, reject nga, and then dito sa area na to, no? Somewhere dito, somewhere dyan, or somewhere dito, magkaroon ng bounce yan pababa. So kapag yan, biglang bumaba yan mga kapatid, possible basagin na yan at biglang bumagsak. So far, bumili na tayo ng BTC. Again, bumili ha, hindi to future, no? Spot to ha. So pag nakakita kayo ng buy dyan, ibig sabihin, spot yan. Okay? So Bitcoin ETF, kung titingnan natin, Saturday today, so negative 225 million. Yung outflow natin ngayon is 225 million. Majority galing siya kay BlackRock. And yung net asset na lang ni BlackRock as of March 2027 is 51.49 million. No, Fidelity is 12.35 billion pala, sorry, billion. No? Ibig sabihin, pakonti ng pakonti ang supply na ni BlackRock. So naabutan ko to nasa 60. So ngayon, yung sinimulan natin to ngayon nasa 51. So pero syempre, bumibili yung mga institution, sila Michael Saylor, 'di ba ngayon? Pero kung mapapansin nyo, ang BTC is pabagsak pa rin ng pabagsak. So we'll see kung anong gagawin ng mga institution ngayon dito kasi minomonitor natin yung net assets nila dito. So syempre kay zozovalue.com. So dyan natin tinitingnan yan. So for Ethereum, negative 48, still BlackRock pa rin ang nag-sell, no, ng 70 worth million. Pero may bumili kasi na malaki. Kulit ni BlackRock, no? Nagbenta tapos bumili. ETH to BTC yata to. Okay lang. So, yun. Okay? So, balik tayo dito, no? So, and now supply is not a problem. Should price of fuel go down? Yun ang sabi ni Coach Miranda. Ako naman, ang pinaka-ano ko dito, syempre, hindi. Para sa akin, hindi. Ako, ang titingnan ko dito, kung yan, magiging tuloy-tuloy, no? Yung sustainability ulit natin, sa susunod makakakuha pa rin sila, okay lang. I think baka doon bumaba yung presyo ng oil. Pero itong unang dating na to, hindi, titipirin pa rin yan. Kasi yung 165,000 na litro na yan, no? Saglit lang yan. I don't know kung ilang araw lang yan, kung ilang linggo lang ba yung tatagal niyan. Kayo, comment nyo sa ilalim kung ilang linggo ang itatagal nito. Pero sa dami ng sasakyan, nakikita nyo naman kung gaano kabilis, no? Gaano kabilis yung talagang totally, gaano kadami ang sasakyan na meron sa Pilipinas. I think uubusin yan, hindi lang naman sasakyan. 'Di ba? Para lang sa akin, para lang sa akin 'yon. Pero kung titingnan naman natin, 'di ba? So, syempre, may ongoing crisis sa Middle East, US-Iran conflict, no? At dito nang galing yung karamihan ng oil ng Pilipinas. Tumaas yung world oil prices, no? Lagpas na sa $100 mahigit yung per barrel, 'di ba? Yun yung result lumipad talaga Nagka-disruption yung supply chain, no? Kahit maraming supply, kung mahal sa world market, no? Mahal pa rin yung pump, no? Sa Pilipinas mismo, umabot tayo ng 120, no? Weekly increase, umabot ng 20, yung diesel Dito sa amin, nasa 120 per diesel, tapos yung gas dito sa amin, nasa 96, 'di ba? Sunod-sunod yung price hike, no? Ibig sabihin, uptrend pa, hindi pa reversal. Yun yung nakikita ko dito. So, syempre, siguro, yung pagdating nito, hindi naman bababa yung oil, pero I think siguro ma-maintain tayo, walang oil hike ngayon. So, para lang sa akin kasi bago mo masabi na babagsak ang presyo ng oil, dapat ma-confirm ulit, maging okay ulit, maging normal ulit yung supply na kinukuhanan natin. So, at yan, yung pag-deliver na yan, hindi porkit nag-deliver yan, hindi yan, ibig sabihin, bababa na. Kasi, syempre, magkano ba nila kinuha yan sa world market, di ba? Depende yan dun. Ngayon, yung nakikita natin na to, yung post na yan, no? Pang short-term supply lang talaga yan para sa akin. Pang stabilize lang, hindi pang baba na agad ang presyo. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Pang putol ng price hike, di ba? May supply tayo pero hindi yan bababa. May supply tayo pero mahal pa din yan. Okay? So, yun lang yung tingin ko dito mga kapatid, no? Kayo, ano yung tingin nyo dito? Di ba? Pwede nyo namang i-comment dyan sa ilalim. Tapos, if ever, kung gusto nyo sumali sa Telegram natin,
nakagawa na ako ng ano natin, no, formula ng gainers and losers trade. So pinapakita ko yan sa Facebook, no. Pero bukas hanggang sa April 1, aayusin ko para kapag gumawa ako ng Discord naman doon, so pagpasok nyo may guide na kung paano tayo magte-trade at kasabay nyo ako magte-trade doon. Okay? So yun lang, saludo sa inyo lahat.